Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa lahat ng mga nangyayari ay talagang nakokonsensya na itong si Zoe sa mga ginagawa niya. Dito na nga ay naaalala niya at naiisip niya pa rin ang kanyang lolo kahit saan siya magpunta. Dito na talagang sinakal siya ni Don Pepe at sinabi ni Dr. Luke sa kanya na talagang pinaparating lang daw sa kanya na gawin niya ng tama ang kanyang mga nasa loobin, na kung saan nagsisisi na itong si Zoe dahil sa kanyang mga ginagawa. Dito na nga ay talagang lumabas na ang fingerprint result, na kung saan kinakabahan or kabado itong si Zoe dahil magpapasitibo siya dito. Pero nadismaya nga itong si Dr. RJ Tanyag at saka si Giselle dahil walang isa sa kanila ni Moira ang nagpositive dito at talagang si Don Pepe lang. Ipinagtataka nila kung bakit si Don Pepe lang ang naging positibo, na kung saan talagang hindi naman ito doktor at bakit ginamit ni Don Pepe ang mga equipment na iyon kung saan wala naman siyang ginawa at talagang hindi naman siya makakatakas at bakit niya gagawin iyon. Dito na talagang napaisip ito si Giselle at saka si Dr. RJ Tanyag sa mga bagong ebidensya. Nagpapatunay ito na babae ang suspect at talagang list ito ng sapatos. Kaya naisip ni Giselle na puntahan itong hotel ni Moira at talagang ginalugan at hinanap nila ni Dr. RJ dito sa bahay ni Moira. Pero wala silang makita, na kung saan tinanong sila ni Moira kung ano ang kanilang gagawin at hindi sila sumagot at agad-agad naman silang umalis. Dito na sinabi ng kanyang kapatid na si Giselle na posibleng si Zoe ang nasa likod ng pangyayaring ito. Dito na sinabi ni Dr. RJ Tanyag na talagang pwedeng nasa bahay lang ang ebidensya na hinahanap natin. Agad-agad naman itong dalawa na pumunta doon na talagang tinawagan ni Moira itong kanyang anak. Pinapaligpit ni Moira ang mga sapatos ni Zoe dahil ito ang pangalawang or panibagong ebidensya na nakita nila doon sa crime scene. Kaya agad naman itong umuwi si Zoe at talagang hindi niya inaasahan na makita ang kanyang ama at saka si Tita Giselle niya na hawak-hawak talaga ang ebidensya, na kung saan makikita doon ang partner na sapatos na wala ng laso. Ito nga nagpapatunay na talagang may kinalaman si Zoe sa lahat ng mga pangyayari at talagang mapapaamin si Zoe dito kay Dr. RJ Tanyag dahil hindi napapayag si Dr. RJ Tanyag na walang isasagot si Zoe dahil nakitaan na sila ng positibo at ebidensya na si Zoe talaga ang nagtulak sa kanyang ama doon sa pangpang sa crime scene na iyon. Dito na kaya aamin si Zoe o talagang pagtatakpan niya pa rin ang kanyang sarili at ang kanilang mga kasinungalingan, kasamaan at lalong-lalo na ang kanyang ina, o talagang tatakas itong si Moira at itatakas niya ang kanyang anak na si Zoe dahil ayaw niyang mapahamak itong si Zoe at talagang magkokonek ito kay Dr. Carlos Binetes at magpapatulong itong si Moira na itakas ang kanilang anak dahil sa may connection na sila at talagang may kriminal na din itong si Dr. Carlos Binetes. Pakakabangan natin ang mga susunod para episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.